So, hi guys! Dahil ngayon talagang trending yung issue tungkol sa 299 na engagement ring ni Ate Girl. Na-post ko naman yung tungkol sa mga bagay na opinion ko lang naman. At wala namang nambabash doon dahil kanya-kanyang opinion naman. Nakita ko rin yung mga comments nyo at opinion nyo yun. And sa other postings, nakita ko rin yung mga opinion nila. At syempre, magkakaibang klase ng tao. Magkakaibang klase ng opinion. At syempre, magkakaibang klase ng pinagdadaanan yan. So, kung deserve mo yun, deserve ni ganyan. At hindi natin alam kung ano yung side talaga nung lalaki doon, tsaka yung side ng babae, kung ano yung take niya doon. Although, sinabi rin naman niya na parang naghanap lang din naman siya ng opinion kung tama ba yung nararamdaman niya, ganyan, or whatever. Huwag nating i-bash si Ate Girl and mag-look forward na lang din tayo sa mga bagay-bagay na bakit kaya sa tingin nyo ganon. So, sa tingin ko, hindi naman natin pangungunahin sila ate, no? Makikichismis lang tayo. Tignan lang din natin kung ano yung lalabas sa tarot, kung tatanungin natin kung ano ba kasi yung pinagdadaanan nila nung panahon na nag-propose si kuya kay Ate Girl. And then, chismis lang naman to, guys. Huwag niyong seryosohin. At wala, anonymous naman kasi yung posting. So, kung sino man ang lumabas na talagang nag-post nun or sino yung nag-propose, tingnan natin kung talagang magsasakto sa pinagdaanan nila yon or hindi. Or kung makita nila tong post na to o hindi, okay lang naman. Kasi ang mahalaga lang naman dito, bumili kayo nung binibenta namin Witch Cauldron Charms na $299 lang. At ito ang ring na deserve mo. Yan. Kasi ito guys, kahit hindi ito ibigay sa inyo as engagement rings, iregalo nyo to sa sarili nyo. Kasi yung money magnet nito, tsaka yung love spell nito, ito naman talaga mapapakinabangan nyo for madami-daming years kung sakaling hindi nyo siya mawala. Ganyan. So, kung narinig nyo si Pepa sa background, in-hit kasi siya talaga. And yes, available po ito sa Pampayaman Pampaswerte page. Oh, di ba? Wala kang boses. Talagang hindi ako pang live, guys. Pero dahil sa inyo, dahil sa chismis ng bayan, kailangan natin gawin to. Stop lang tayo. So, unahin natin si Ate Girl. Ano ba yung pinagdadaanan kasi ni Ate Girl? Bakit sa tingin natin sa post niya is sumama yung loob niya a little bit? Kasi, guys, kahit naman ako kung ako yun, kung ako yung nasa 8 years relationship, syempre may mga expectations din ako. Pero sabi ko nga, hindi naman ako titingin sa sing-sing. Siguro nangyari lang din na nakita niya yung pressure. Kung ako yun kung ako lang naman yung nasa sitwasyon, syempre mag-expect din ako na sana pinaghandaan or sana may pa-video. Kasi bida-bida ako guys Gusto ko yung ganun, may picture. Ako as a person, gusto ko naka-document, ganyan. Kung ako yun, syempre ganun yung gusto ko. Pero syempre hindi naman pare-pares ng tao. And sabi ko nga, hindi naman tayo pare-pares ng love language. Baka si kuya kasi hindi siya ganun kaano sa gifts. So, hindi yun ang pinag-effortan niya. Baka ang love language ni kuya is service. Yung papakita niya yung pagmamahal niya to serving the girl, ganyan. Iba-iba kasi. So, siguro hindi lang na ibigay ni kuya yung effort niya doon. So, try nating tingnan yung chismis kung ano bang pinagdadaanan ni Ate Girl bago yung panahon ng engagement or during the engagement na proposal. Try lang naman natin ng chismis. So, ano lang natin to kasi di ko rin naman talaga kilala si Ate Girl. So, ako na lang yung mag-pick ng card niya. For Ate Girl, ang card kasi ni Ate Girl ay ayan, Page of Swords. Si Ate Girl kasi nung panahon ng engagement is hindi siya nakatingin doon sa mga possible na maging problems. Ganon. Siguro hindi rin naman niya sinasadya yung pagkaka-post na yon. Kumbaga wala naman siyang minimin. Gusto niya lang talagang makuha yung reaction ng, hindi mo reaction, opinion ba? Na tamang opinion, na tama ba yung nararamdaman niya? Or may mali ba dun sa naramdaman niya na medyo na-offend siya, ganyan? Naghahanap lang naman siya ng kausap. Maybe because this girl is wala siyang masyadong ganon ka-close friend na gusto niyang pagsabihan kasi baka ma-offend nga. Okay? Kasi alam niyang nakaka-offend din naman talaga. Tapos, si Ate Girl kasi, syempre, expectations niya, ganun. Hindi siya ganun ka-matured Matured naman si Ate Girl, kaya lang, mas nauna kasi niyang tingnan ang emotional side niya. Okay? Pero nung kumalma-kalma naman si Ate Girl, na-realize niya na thankful naman siya. Ayan thankful naman si Ate Girl. Kaya lang, nung panahon kasi yun, na gano'n, na
na ganyan, nabigay yung ring, ganyan. Happy naman siya. Kaya lang, medyo na-offend lang siya sa facts na sana napaghandaan, sana napag-ipunan, or nag-expect kasi siya ng more. Ganyan. Ate girl, bawi ka na lang dun sa wedding ring kasi mas mahalaga naman yung wedding ring tsaka mas mahalaga naman yung pagsasama nyo kumpara dun sa engagement ring, diba? Kasi sabi nga nila, hindi naman lahat ng engagement natutuloy. Wala mo ako sinabing hindi matutuloy engagement mo, no? Pero ang sinasabi ko lang dito is yung sitwasyon ni ate girl nung time na binigay yung ring. So, yung sitwasyon niya dito kasi, nagulat din naman siya. At hindi naman niya una talagang tiningnan yung presyo ng ring. Okay? Hindi niya alam yon. Happy naman siya about that proposal. Kaya lang, yung maturity strikes kasi na sinasabi, hindi siya applicable minsan sa mga ganong sitwasyon. Lahat naman tayo tinotoyo, di ba? Kaya lang, nung na-post niya ate yun, medyo iba yung emotional stress niya. So, parang nagpatong-patong na, bakit ganito, bakit ganyan, ganyan. So, intindihin lang natin si ate girl. May pinagdadaanan siya that time. Ayan o. Hindi niya nakuha yung gusto niya. So, ibig sabihin, may facts din kasi na baka nagsasabi kasi siya ng mga gusto niya kay Kuya Boy. Kaya lang, hindi siguro nagawa ng paraan ni Kuya Boy at dahil kamamadali ni Kuya Boy na gusto niya mag-propose, for the meantime, yun muna yung nagawa niya ng paraan. So, yung expect ni ate ay hindi niya nakuha. Kaya niya nakuhang i-post yun. Okay? Pero hindi niya talaga yun sinasadyang yung para i-bash yung boyfriend niya or para mapasama yung boyfriend niya. Hindi naman, guys. Ayan. Kasi, ang gusto ni ate, siya palagi yung nasusunod or dominante siya pagdating sa mga bagay-bagay na gusto niya nasusunod. Ganyan. So, may mga ganyan tayo. Kahit ako naman ako guys, gusto ko nasusunod ako palagi. Kaya lang, syempre, hindi lahat ng gusto natin masusunod. Lalo na kung hindi naman tayo nagplano at hindi tayo yung naggawa ng mga paraan para mag-prosper, di ba? Syempre, kung plano ng iba yun, hindi yun yung in-expect natin na lalabas. Kung dream proposal natin yun, hindi ganun yun. Kung hindi tayo yung nagplano. And this time, ayan. Pinagsisisihan din naman ni ate yung nangyari doon sa posting kasi nag-trending siya. Pero, natutunan din naman niya yung ibang lessons about it. Pero, andun pa rin yung regrets na sana hindi ko na lang pinost, ganyan. Pero, what happened kasi is, full of emotion siya nung time na pinost yun. Okay? Hindi naman sa hindi niya matanggap. Grateful naman siya. Nagpa-thank you naman siya, ganyan. Happy naman siya. May part lang talaga doon na medyo na-offend si ate girl. At yung nararamdaman ni ate girl is valid. Okay? Every girl's dream kasi is yung mga ganon, yung fancy wedding rings, ganyan, magandang kasal, ganyan. Siguro hindi ko lang din katulad kasi hindi ako nangarap ng magarbong kasal before. Kasi iba yung instances nung wala naman talaga may pera nung panahon na yun eh. So, kung mangangarap man ako, bibigyan man ako ng chance na magpakasal ulit, syempre gusto ko yung bongga na. Kasi kaya ko naman mag-provide ako ha. Hindi ko sinasabing dapat yung partner ko mag-provide ng ganyan. Ako yon. Hindi ko naman sinasabing opinion ko yun. Dapat opinion niya rin. Hindi naman ganun yun, guys. So, ngayon, silipin naman natin yung card ni Kuya. Try nating silipin yung explanation ng side niya. Kung sakaling hindi nga siya lumitaw, so tayo na lang mag-explain ng side ni Kuya. Huwag nating iba si ate, narinig nyo na, may iba siyang pinagdadaanan nung nangyari yung proposal. So, medyo nalungkot lang siya. So, this time, kay Kuya naman silipin natin. So, ang card ni Kuya ay, yan. So, parang nape-pressured kasi si Kuya kay ate para sa kasal. Siguro, talagang na-pressure siya. So, minadali niya. At dahil minadali niya, ang naging way niya to find way to makapag-propose na nga ng mabilis is kumuha ng mabilisang item na magagamit niya pang proposal na akala niya is magiging okay na pagkatapos. So, dahil na ang pinakamadaling way para kay Kuya is pag-order sa Shopee dahil busy rin naman siya sa buhay niya. So, yun ang ginawa niya. Kaya lang hindi niya alam na mahuhuli siya ni ate. Tapos, yung nakalagay kasi dito na cards na sumunod na nabunot natin is the world. So, hindi kasi materialistic si Kuya. No. Hindi siya materialistic na hindi niya rin ine-expect na ma-offend si ate doon sa binigay niyang engagement or proposal ring. Kasi guys, hindi rin naman niya siguro in-expect na
pag engagement or magpo-propose ka, dapat super mahal. Siguro hindi open si kuya sa ganong idea eh. Siguro ang mahalaga lang naman sa kanya is ma-project yung feelings niya, yung pagmamahal niya kay ate, ganyan. Hindi through material things. Siguro yun ang iniisip ni kuya that time. So nung sobrang excited niya mag-propose, gustong-gusto niya mag-propose, minadali niya. Siguro hindi na siya nagtanong-tanong sa iba, at dahil sinikret nga niya, hindi na siya nakapag ng ibang advice na dapat ba ganito, dapat ganyan. So sabihin natin, andun kasi yung effort, nandun yung love. So ginawa ng way ni kuya, kaya lang wala naman siyang alam ibang ways saan mabibili yun. Nakita niya siguro meron sa Shopee. So nakakuha siya ng opportunity to buy ng convenient way, 'di ba? So yun yung lumabas sa card natin. Kaya bumili si kuya ng through Shopee kasi na-appreciate niya yung item na ay ito maganda to, sa paningin ko maganda to, at maganda to para sa bride to be ko. Yun. So siguro naman may ibang plano si kuya. Okay? May ibang plano si kuya kasi wala naman siyang balak paghirapin yung asawa niya. So dito sa card na to, dahil nakabaligtad siya, ang iniisip ni kuya kung siguro gagastos siya ng malaki dun sa proposal ring na yon, hindi rin kasi siya sigurado kay ate girl kung mag-yes siya or mag-no. O, so, paano kung tinapon niya yung engagement ring tas nawala, diba? O, gusto niyo yon? Gusto niyo yon? Siyempre, hindi natin gusto yon. O, si kuya, parang may ganun kasi siyang mindset na sayang naman kung hindi naman siya mag-no, kung hindi naman siya mag-yes. Mas sayang yon, diba? So, mas pine-prefer ni kuya na kung nakapag-yes si ate, dun siya bibili ng mas mahal na ring para sa wedding. Gets nyo na ba, guys? Kumbaga, si kuya kasi proposal hindi naman nilalang niya yung proposal, no? Kaya lang, may mga, what ifs din kasi si kuya na lumabas sa cards. Okay? At ayaw niya namang maubos yung budget nila sa proposal ring na supposed to be, mas magandang wedding sana yung plano ni kuya. O, yun yung lumabas sa card niya, ha? Tapos yan. At dahil dyan, dun sa posting na yon, feeling ko umabot na rin kay kuya yung post na may ganun nangyari, na may ganung tampuhan si ate, at medyo na-offend din si kuya. Okay? Yun ang lumabas sa cards, ha, sa situation nila. Medyo na-offend din si kuya dun sa nangyari na hindi nagustuhan ni ate girl. Pero dito, tinatry niya yung best niya. Okay? Tinatry niya yung best niya na ma-accomplish lahat ng gusto ni ate. Kasi nga, mahal niya si ate. Okay? So, yun ang chismis natin. O, tingnan pa natin tong, bunot pa tayo ng 3 cards. Yung sitwasyon nila ngayon, ayan. Sa ngayon, hindi ko alam kung okay sila, pero ang lumabas kasi dito, hindi pa sila okay. At hindi pa rin naman sila ganun ka-ready para dun sa wedding, or dun sa pag-iisang dibdib or pagiging mag-asawa. Hindi pa sila ganun ka-matured enough para dun sa pag-iisang dibdib na kumbaga hindi pa sila ganun kaluto. So kung sa wedding rings or sa specific na items lang medyo nagkakatampuhan pa, I guess kailangan pa nila na panibagong 8 years para mag-mature sa relationship na yon. Okay? So yun lang naman ang sabi ng cards dito. Wala ako sinabing maghiwalay sila, no? Pero as in sabi lang naman ng cards, more kailangan nilang mag-spend pa ng more time to makilala pa yung each other bago sila magpakasal talaga. Yon, may ganon yung card. So, dahil dyan, available po ang ating mga 299 rings. Actually, nasa 1,000 plus na higit to sa amin. Ayan. And yes, may orasyon to. May love spell to at may money spell to. So, ayan yan, guys. O, kumikinang-kinang din yan. 299 lang yan today dahil nga dyan sa trending na yan, hinahanapan na nila ako ng ganyan. O, ayan, meron na. Ayan, nilabas ko na. Eto guys, hindi to kailangan ipabili nyo sa asawa nyo. Pero kung makita to ng asawa nyo, pwede nyo naman sabihin, uy, Han, baka naman may extra ka dyan. Bili mo ako nito. Or kung wala naman siyang extra, shit, lalo na yung mga alpha dyan, nakatulad ko, bumili kayo ng sarili nyong promise ring para sa sarili nyo, guys. Hindi lang dahil hintayin nyo pa yung ibang taong bibili para sa inyo. Ito kasi, syempre, Lucky Charms to, galing sa Witch Cauldron Charms. So, eto, mas mapapakinabangan natin to. Hindi lahat ng 299 dapat nating tanggihan dahil blessing yon. It's the thought that counts, guys. And, kung napapansin nyo tong necklace na to, naka-sale din to. Ayan, oh. Naka-sale din yan.
Ayan. Tapos, ito, kung napansin nyo rin tong bracelet na to, naka-sale din to. So, grab nyo na. Okay? Grab nyo na, guys. Naka-sale yan. Piyaw yan, piyaw. Oh, naka-sale yan. Tapos, kung napansin nyo ang Vegeta natin, ganito po siya sinusuot, guys, ha. Nakapalupot siya sa kamay mo. Okay? Kasi di ko alam bakit parang yung iba ang palupot nila ng bracelet is nakadikit. No, ito po talagang nakapalupot siya ganyan, pa ganyan. Okay? So, yun. Inlex ko lang yung mga item. Pero, tinatry ko lang din kasi kung mag-workout yung video natin ng medyo mahaba. Ayun. So, yan. Bumili na kayo. Ilang, 200 pieces lang po. 200 pieces lang. So, naka-imbak lang kasi to doon kasi may ginagawa kong ibang spell dito. Pero dahil gusto nyo na, sige, workout tayo ng spell para dyan. 299 lang to today. Okay? So, yun, unahan na lang tayo para sa mga promise ring nyo sa sarili nyo at para sa mga promise na hindi natupad ng ibang tao. Ayan. Kayo na lang tumapad sa sarili nyo. And, sabi ko nga, ang brand ng Witch Cauldron Charms, hindi lang para sa'yo, para din yan sa kapitbahay mo, or para yan sa mga kakilala mong pinanghakuan na hindi naman natupad. So, guys, bilhin nyo na lang sila. Okay? And it's the thought that counts, sabi ko nga sa inyo. So, kung 299 to, eto na yung pinakamurang presyo na pwede kong i-offer sa inyo sa ganitong klase ng ring. Okay? So, see you guys, and I hope na makabili kayo ng promise ring nyo sa sarili nyo. Okay? O, ilan lang to. At marami nang nakapagbayad kanina. Nakita ko, nasilip ko na yung comment section sa Pampayaman Pampaswerte na Facebook ko. Paki-update na lang kami sa payments. And dun sa name at birthday para sa orasyon. See you!